Salamat po. Totoo po na darating ang panahon na kung tayo magpapatuloy sa ating relasyon sa Panginoon, nakikita natin ang mukha ng Panginoon. Kaya ngayong gabing po ito ay dadako tayo sa eulogy po. At magsasalita po ngayong gabi ay dalawang apo ng Nanay Rosa. Una po na magsasalita ay si Karen po. Alam naman nakahanda ka na. Agad-agad. Ang bilin po sa akin ay magsasalita, hindi iiyak. Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi po ako lumaking paborito ni nanay. Pero sa buhay po ni nanay ay natutunan ko na hindi ibig sabihin na hindi ka paborito ay hindi ka na niya mahal. Sa gabi pong ito ay gusto kong itanghal at ipagpasalamat ang buhay ni nanay kasama ng mga aral sa buhay na itinuro niya sa aming buong pamilya, lalong-lalo sa akin bilang apo. Unang-una po, si nanay po ang nagturo sa akin at laging nagpapaalaala na ako ay maganda. Dahil daw po syempre, apo niya ako, siya maganda, di maganda din ako. Yun po talaga ang number 1 na nakalista dito sa akin. Bigate Ethel, may ka na. Tama. Ay, kumuha pa ng kakape. Kay nanay ko po natutunan na ang pagmamahal ay hindi namimili ng panahon. Umulan, umaraw, may bagyo, mapayapa man yung panahon. Dahil simula po nung bata ako, siguro simula nung basta simula nung bata ako, nung ayaw kong sabihin maliit kasi hanggang ngayon na maliit pa ako. Simula nung bata ako hanggang sa magkaroon na po ako ng sariling mga anak. Nakagisnan ko na po na si nanay walang palya yan. Siguro yung nabanggit na din ito ng mga unang nagsalita, ng unang mga apo, na every day, almost every day, nag-iisa-isa talaga siya. Ang tawag namin ay nagro-ronda na naman si nanay. Umulan, umaraw, nakapayong yan. Sinasaway na namin mga apo, saan ka na naman nanay? Pag ikay nadapa. Minsan nga po yung nadapa na yan. Pero the next day, magro-ronda pa din siya. Pag nandiyan naman na po siya sa bahay namin, madalas, itatanong lang niyan kung kayo kumain na. Ano kang ulam niyong masarap-sarap? Lagi pong ganyan ang tanong ni nanay. At minsan naman po, madalas, wala, nandun lang siya. Siguro chine-check lang. Minsan nga gusto kong tingnan kung may attendance sheet pa si nanay at titingnan kung present ba lahat ng anak o apo niya. Basta dun ko po natutunan na pag mahal mo ang isang tao, pag mahal mo ang pamilya mo, you will always check if they're okay or if they're not, at least nandun sila. Kay nanay ko din po natutunan na ang pagmamahal ay patuloy at walang sawang pagpapaalala sa mga anak o
po sa lahat ng mahal mo sa buhay kung ano ang tama at mali. Paulit-ulit po si nanay, kahit alam naman niyang pasaway ang mga apo niya at mga anak niya, na pinagsasabihan kami, bakit ka kayo'y sarap na sarap sa alak? Bakit ka kayo'y nag-iinom? Pero, sa kabila po nun, pag walang nag-iinom, parang hindi siya naniniwala. Hinahanap niya kung nasan ang mga nag-iinom. Sinusun-sun niya talaga. Para lang malaman niya na nag-iinom talaga, tapos magagalit ulit siya. Ganun po kami kamahal ni nanay. Kay nanay ko din po natutunan na hindi hadlang ang kakulangan at hirap ng buhay para ma-raise or mapalaki mo ang mga anak mo na mabubuting mga tao. Sina tatay po, sila pong magkakapatid ay 12. Hindi hadlang yon na pinalaki niya sina tatay at ang mga kapatid niya na mabubuting tao, may takot sa Diyos at pagmamahal sa isa't isa. Sa buhay din po ni nanay, natutunan ko na maaari kang talikuran ng buong mundo, pero hindi ng pamilya mo. Ang pamilya Manalo po ay hindi perpekto, pero kami po ay dumaan at patuloy na dumadaan sa napakaraming pagsubok, hirap ng buhay. Totoo po, marami kami hindi pagkakaunawaan, pinagkaunawaan, past, present. Marami din po kaming naging tampuhan, alitan. Pero sa huli, at the end of the day, umuuwi at uuwi pa din po kami sa isa't isa. Sa kabila po ng lahat, nananatili kaming magkakasama, matatag, at humaharap sa mundo bilang isang pamilya. Ngayong gabi po, muli tayo o kaming nagkakatipon, hindi bilang mga taong may kanya-kanyang hinanakit, kundi bilang isang pamilyang pinili ang pagpapakumbaba, pagtanggap, at higit sa lahat ang pagmamahalan. Ginagawa po namin ito dahil alam namin ito ang pinakamagandang handog at alaala na maibibigay namin sa mga huling araw dito ni nanay. Yun lang po, thank you. Salamat po sa unang nagsalita ni Karen. May pahayag niya yung